ang chastisement minsan may pinahintulot ng Diyos to correct our wrong behavior. Ever see, man? As a son of sonship ba? Ibig sabihin, tanda na tayo, anak ng Diyos. Ever see, man? To prove our sonship, ikay anak ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Kapag ating anak siya'y nagkamali, nagkasala, binibigyan natin siya ng chastisement to correct our child. Ever see, amen? Yung tinatawag na child discipline, palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ever see, amen? Another thing, the purpose of chastisement is to produce holiness. Para tayo lalong maging mabanal sa harap ng mahal na Panginoon. Tayo mapalapit sa Diyos to produce holiness. Kailangan gusto ng mahal na Panginoon na maging ang karapat-dapat tayo dahil dadalhin tayo sa langit ng mahal na Panginoon. Ever see, amen? Kaya kapag dumarating ang lahat ng mga paalala ng mahal na Panginoon, bukas natin tatanggapin, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon dahil anak tayo ng Diyos. Ever see, amen? Anak tayo ng mahal na Panginoon, inibig tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo mawalay sa Kanya. Ever see, amen? To prove our sonship, to produce holiness for our own profit. Ever see, amen? Para tayo lumago, tumubo sa ating pananampalataya. Ever say, amen. Ever say, praise the Lord. So mga minamahal, ito po ang mga layunin na pinahintulot ng Diyos bakit dumarating yung tinatawag na the suffering of the righteous. Another thing, mga minamahal, suffering helps purify us. Ever say, amen. 1 Peter chapter 1, verse 7. Pakibasa natin sandali. Dito po sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 1, talatay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito isinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yeso Kristo. Ever see, amen. So suffering helps purify us. Ito'y nakakatulong sa atin para ma-purify tayo. Ever see, amen? Ako, mga minamahal, pag ilang beses na akong kukunin ng Diyos ang aking buhay pag hindi ako sumunod, mga minamahal, alam ko mabigat talaga itong tungkulin. Mangaral ka ng salita ng Diyos, napakabigat na tungkulin. Araw-gabi, mga minamahal. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, baka sabihin nyo ang asarap ng buhay ng workers, baka sabihin nyo ang sarap ng buhay nila. Hindi nyo lamang alam, mga minamahal. Ever say amen. Amen. Minsan parang merong puwersa na parang gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang tumigil, pero mandyan ang paalala ng mahal na Panginoon, kukunin ng Diyos ang buhay mo, mga minamahal. Sa aking experience, pag hindi ako susunod, kukunin ng Diyos ang aking buhay. Hindi po basta-basta araw-gabi na imong babatahin ang lahat ng mga pagsubok sa iglesia. Dadalhin mo sa prayers, ayusin mo ang gawain, ayusin mo ang mga workers, ayusin mo ang mga kapatiran. Hindi basta-basta. Bayat-bayan nandiyan ang pagsubok ng kaaway. Gustong ilayin ka ng dyablo para ibagsak, mga minamahal. Darating ang mga pagsubok. Pero minsan pinahintulot ng Diyos ito, mga minamahal, para ang layunin ng Diyos, para palakasin mo rin ang iyong mga kapatiran na nasa pagkapigatian, nasa pagsubok. Ever see, amen? Kay much given, it's much required. Ever say amen? Anong sabi ng banal na kasulatan? Suffering, mga minamahal, at make us appreciative. O tinatawag na suffering, mga minamahal, make us, tinatawag na sympathetic. Ever say amen? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Pakibasa natin sandali. Dito po sa sulat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 3, Kapitulo 1, ang talatay 3 hanggang 4. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ever say amen? So, ipinahintulot ng Diyos, minsan dumaraan tayo sa pagsubok para palakasin natin yung ating mga kapatid na sa pagsubok din. Ever say amen? Ever say amen?
Pag nakalampas ka sa pagsubok, mga minamahal, meron pamamaraan ng Diyos, nagagamitin ka ng Diyos para yung mga kapatid mo na sa pagsubok din, maalalayan mo sila, ma-encourage mo sila. Ever say amen. Upang sila rin ay tumatag. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, iningi ka ni Satanas para ligligin kagaya ng trigo. Ligligin ka, kagaya ng trigo, sabi niya mahal na Panginoon kay Pedro. Inihiling ko sa iyo, lakasan mo ang iyong pananampalataya, pagkatapos na ikay masubok, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Ever say amen. So si Apostol Pedro dumaan sa pagsubok. Ever say amen. Ano pat pagkatapos, mga minamahal, siya ay tumayo. Siya ay nangaral ng buong tapang, mga pinangaral ang salitaan ng Diyos. Pinalakas din niya ang kanyang mga kapatid. Kaya ang inyong mga experience, ang inyong mga testimonyo, ang inyong mga trials, nagiging testimonyo sa iba upang tayo magpalakasan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, ganun pala, minsan pinahintulot ng Diyos, suffering, mga sabi ko, make us sympathetic. So maintindihan mo rin yung kalagayan ng iyong kapatid na nasa pagsubok. Ever say amen. Para gagawa ka ng paraan na sila'y alalayan, palakasin din sila sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pananampalataya. Ever say amen. Another thing, suffering teaches us to pray. Ever say amen. Para matuto tayong manalangin. Minsan kasi nakakalimutan nating manalangin. Ever say amen. Pero kapag meron mga pagsubok, minsan mga sufferings sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Diyos at tumawag sa Kanya. Ever say, praise the Lord. So ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin. Ever say amen. Di ba mga minamahal, kapag walang pagsubok, parang okay, easy going. Ever say amen. Pero kapag nasa pagsubok, mga minamahal, nakaluhod ka na, yung ulo mo pa, sinisiksik mo pa rin sa semento, mga minamahal, talagang nandiyon yung pagtangis mo. Bakit? Nandun ka suffering eh. Ever say amen. So suffering teach us to pray, to get more closer to God. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. And suffering, mga minamahal, make us more dependent upon God. Ever say, praise the Lord. Para lalo tayong magdepende sa mahal na Panginoon. Pag wala ka nang makitang solusyon, walang makitang solusyon sa problemang ito, magdepende ka sa mahal na Panginoon ngayon. Ever say, amen. Doon mo na ibigay sa mahal na Panginoon. Itodo mo na ba sa mahal na Panginoon? Ever say, amen. Ganon minsan ang pinapahintulot ng Diyos yon para ang tao turuan niya magtiwala sa Kanya. Ever say, amen. Anong nangyari kay Jonas? Nang si Jonas, mga minamahal, ay tumakas sa tawag ng Diyos, sumakay siya ng ibang sasakyan. O hindi pinahintulot ng Diyos yung gusto ni Jonas ang masunod. Nagpadala ang Diyos ng malaking unos at sila'y binayo ng napakalakas na hangin at mawawasak na ang kanilang sasakyan. At sabi ni Jonah, ako nagkasala. Alam niya siya nagkasala. Itapon niyo ako sa dagat. Ever say amen. Alam natin yun. Minsan dumarating yun mga ganun. Dahil alam natin na tayo rin ang may mali. Ever say amen. So nang itinapon sa dagat, inandaan ng Diyos ang malaking isda. Nilamon siya sa 3 araw o 3 gabi. Nasa loob siya ng tiyan ng malaking isda. Anong sabi ni Jonah? Impyerno. I am in hell for 3 days. Sabi niya, ako'y nasa impyerno sa loob ng 3 araw. Kaya mga kapatid, nakakatakot kapag tayo lalabag sa kalooban ng Diyos. Maging impyerno yung buhay natin. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. I want to say, praise the Lord. Sabi niya, I am in hell for 3 days. Sabi ni Jonah. Kasi naloob siya nandun sa loob ng isda. Pero na siya magsisi, ang mahal na Panginoon handang magpatawad, binuka yung isda. Tinravel siya from Tarsus, binalik doon sa Nineveh at doon binuka. Doon sa dalampasigan ng Nineveh, ang bibig ng malaking isda at niluwa si Jonah. Paglabas ni Jonah doon sa bibig ng isda, mga nandun na sa Nineveh, no way out, ever say amen. Ibig sabihin, you cannot escape from God, ever say amen. Ever say amen. So hindi tayo makakatakas, mahal sa kalooban ng Diyos.
gagawa tayo dahil ito ang plano ng Diyos sa buhay natin. Instrumento lang tayo ng mahal na Panginoon para sa kalwalatian ng ating mabait na Diyos. Iba't ibang pamamaraan ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Pero lahat ng ito, all things work together for good. Ever say, praise the Lord. And He makes all things beautiful. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sabi po na Biblia, suffering make us more dependent upon God, and suffering make us appreciative. Philippians 1:3 up to 8, please Rod, pakibasa natin sandali. Suffering make us appreciative from the book of Philippians, chapter 1, verse 3 up to 8, kindly. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, ang talatay 8. 3 hanggang 8. 3 hanggang 8. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Sa 4, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Sa 5, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Sa 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. 7, gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo na sa aking puso. Palibasay sa aking mga tanikala at pagsalangsang o pagsanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo. Kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Sa 8, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat na mahinahong habag ni Kristo Jesus. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ever say amen? So, suffering make us appreciative. Ibig sabihin, ma-appreciate natin lahat ng gawa ng Diyos sa buhay natin. Ever say amen? Ma-appreciate mo ba yung pagpapala? Ever say amen? Pag mayroong mga sufferings, pag dumating yung pagpapala, grabe ang iyong pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Ma-appreciate mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo natin ma-appreciate mga minamahal na pinagpala kayo ng Diyos. Nung araw, isang kaig, isang tuka. Nung araw, wala kayong sasakyan. Nung araw, wala kayong bahay. Nung araw, wala kayong maayos na trabaho. Ngayon, binuhos ng Diyos ang pagpapalang ito. Ever say amen? So, ma-appreciate natin mga bagay na ito. Ma-appreciate natin yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Ever say amen? Amen. Kaya kung kayo nasa pagsubok ngayon, pag dumating yung pagpapala, oy, salamat sa Diyos, pinagpala na ako ng mahal na Panginoon. Ever say amen? Salamat sa Diyos sa mga pagsubok na dumaan sa buhay ko. Ang Diyos ang nagpatatag. Ngayon, ma-appreciate mo yung gawa ng Diyos dahil dumaan ka sa pagsubok. Ever say, praise the Lord? Dahil dumaan ka sa paglilinis, dumaan ka sa pagtutuwid ng mahal na Panginoon, ma-appreciate mo ngayon yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Ever say, amen? Amen. So mga minsan, ito pinapahintulot ng Diyos, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, suffering give us occasion to silence our enemies, the enemies. Ever say, amen? 1 Peter chapter 2, verse 15, pakipasa natin sandali. Unang Pedro 2:15. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 15. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Everybody say, praise the Lord. Ulitin ko po mga minamahal, suffering gives an occasion to silence the enemies of God. Ever say amen? Mapapahiya ang kaaway. Ever say amen? Dahil sabi niya, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimik ang mga kamamangan ng mga taong palalo. Ever say amen? Mapapatahimik mo ba ang kamamangan ng mga taong palalo? Pag makita nila mga minamahal tayo nagtsatsaga, naglilingkod sa Diyos, kagaya ni Satanas. Anong sabi ni Satanas kay Job sa mahal na Panginoon? Sabi na sa mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon kay Satanas, nakita mo ba si Job? Ang anak kong si Job ay may takot sa akin, umibig sa akin.
Sinamba ako, tapat sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, pinagmamalaki niya si Job. Ang sabi ni Satanas, tapat lamang si Job sa iyo dahil pinagpala mo siya. Subukan natin ngayon. Subukan natin siya kung di kanya isumpa. So mga naman sabi ng malaw, sige, bigay ko sa iyo, huwag mo lamang galawin ang kanyang buhay. Meron tinatawag na permitted by the Lord, tinatawag na limited, ever seaman. Pinaintulot ng Diyos pero merong limitado. So sabi ng malapansin, subukan mo siya. Nang subukan si Job, mga minamahal, at grabe ang pagsubok ni Job, subalit siya'y nanatiling tapat sa Diyos. Anong susunod na araw? Mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, anong nakita mo? Si Job, sa kabila ng siya'y sinubok mo, sa kabila ng siya'y sinubok na walang kasalanan, subalit siya pa rin ay tapat sa akin. So, natameme ang kaaway, ever say, praise the Lord. Ganon din minsan sa ating buhay, kapag tayo matapat sa Diyos sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit anong pagsubok dumaan sa buhay natin. Mga minamahal, ibig sabihin, ang sabi po ng Biblia, gives an occasion to silence the enemies of God. Mapapahiya ang kaaway. Sasabihin ng mahal na Panginoon, itong anak kong ito, nagtapat siya, naglingkod sa iyo, naglingkod sa akin. Bagamat sinubok mo siya, subalit nanatili siyang tapat. Ever say amen? Ever say amen? Karangalan ng Diyos, mga minamahal, na makita niya ang kanyang mga anak sa kabila ng mga pagsubok dumaraan sa buhay natin, tapat tayo naglilingkod sa Diyos. Huwag tayong mabahala sapagkat kasama natin ng Diyos pagdating ng pagsubok. Palapakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So mga minamahal, ito pong layunin ng Diyos. Suffering keeps the word from becoming too attractive. Ang misa ng pagsubok, pinahintulot ng Diyos, mga minamahal, para lalo tayong maging mainit ba? Suffering keeps the word from becoming too attractive. Hindi natin ibigin ang mundong ito. 1 Peter chapter 2, verse 11, kindly. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, talatay 11. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Hebrew chapter 13, verse 14. Sunod natin sandali. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 1. Kindly, so dagdag natin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 10:14. Kapitulo 5, versikulo 1. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Kindly. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talatay 1. Sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay sa tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Naintindihan natin mga minamahal. Amen. Sapagkat nalalaman daw natin na kung masira ang ating bahay na sa tabernakulong ukol sa lupa, ay meron tayong isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa sa kamay, kundi walang hanggang sa kalangitan. Amen. So suffering keeps the word from becoming too attractive. Amen. Dahil kung matrak ka sa bundong, hindi ba po ito, baka sabihin mo, hindi na tayo magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Manugon ba? Hanugon ang imong balay? Hanugon ang imong sakyanan? Dagang kayo. Ang imong balay, dagang kayo imong sakyanan. Manugon ka na karon. Amen. Pero pag maintindihan mo ang kalooban ng Diyos, suffering keeps the word from becoming too attractive. Amen. Mas pahalagaan mo ang langit, ang buhay na walang hanggan. Mas pahalagaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Kahit magtiis ka sa bagay na ito, magtiis ka sa paglilingkod sa Diyos, merong inihanda ang Diyos sa iyo, langit doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So, pahalagaan mo ang iyong spiritual na bagay, ang paglilingkod mo sa Diyos. Pinahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay na ito para sa ikabubuti, kaayos ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Amen.
So mga minamahal, praise the Lord, sometimes our suffering comes because, mga minamahal, we took a stand for Jesus. Ever amen. Minsan tayo po ay nagtatiis dahil tumatayo tayo sa kalooban ng Diyos. Ever amen. Kaya pag nagtitiis ka, papalad yung mga nagtitiis nang dahil sa katwiran sapagkat aaliwin sila ng ating mahal na Panginoon. Ever amen. So kung dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin, mga minamahal, alam natin na aaliwin tayo ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Amen. Amen. And sometimes we suffer because it will help us to grow and mature. Ever say amen. Amen. Ito yung makakatulong sa atin upang tayo mag-mature sa spiritual. Mag-mature ba tayo ba? Kumbaga mga minamahal for spiritual maturity. Ever say, praise the Lord. Ever say amen. So another thing mga minamahal, praise the Lord, suffering teach us sometimes God tests us with suffering to encourage us to obey Him. Amen. He may even use our suffering to encourage and instruct others. Palapakan muna natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Amen. To encourage to obey Him. Para tayo dasigon ba sa Ginoo nga magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So tayo po mga minamahal, dumarating ang lahat ng pagsubok, mga trial sa buhay natin, mga kapatid. Pero alam natin, kasama natin ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So the first thing, mga minamahal, to remember is this, mga minamahal, God is involved in our sufferings. Ever say, praise the Lord. Kasama natin ang Diyos. Ever say, amen. Hindi tayo iiwanan ng mahal na Panginoon. Pag meron tayong pagdadalamhati, alam natin ang Diyos nandyan. Pagdating ng araw dito sa langit, ikwento natin sa mahal na Panginoon, sasagutin tayo ng Diyos. Bakit? Pinaintulot ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Doon ka magtatanong, mahal na Panginoon, ba't tinawag mo kung maging worker? Ang hirap ng worker sa lupa. Grabing pagtitiis namin doon. Ilang taon, nilang dekada. Sabi ng mga anak, pinaintulot ko yun dahil maganda ang plano. Meron kang mansyon dito sa langit. Ever say, praise the Lord. Mahal na Panginoon, napakalagang tagal na panahon. Since 1991 ako naglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, di mo ko pinagyaman sa pinansyal. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong hanapin ang pinansyal sa lupa. Nandito ang kayamanan sa langit. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Because riches, mga minamahal, are tinatawag na subject, mga minamahal, to great temptation. Ever say amen? It is easier for a camel to go to the needle of the eye than for a richest man to enter into the kingdom of God. Kaya minsan siguro pinintulot ng Diyos na hindi ka mayaman na mayaman dahil baka pag yumaman ka, mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Ever say amen? Doon na tayo mag-usap sa langit. Ever say amen? Ikwento mo lahat doon. Ikwento ng mahal na Panginoon. Bakit pinintulot ng Diyos ang lahat ng bagay na ito? Bakit, mahal na Panginoon, dumating sa akin na matinding suffering, matinding pagsubok? Ikwento mo, sabihin ni sa'yo ng mahal na Panginoon, sagutin ka ng mahal na Panginoon doon sa langit. And we will talk it over. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So ano man dumarating sa buhay natin, mga minamahal, alam ko, minsan lumiyak kayo, nasa kalungkutan kayo, lalo na may mga suffering na pinagdaanan. Pero alam natin, ang Diyos ang sasagot sa atin pagdating sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At doon mga minasabi nga na, we will talk it over. Sabi ng mahal na Panginoon. Kaya merong kanta na, we'll talk it over in the by and by. Ever say amen? Amen. So doon natin pag-usapan yung lahat ng bagay, mahal na Panginoon. But grabe ang suffering. Minsan pag dumarating ang mga pag-suffering ba, kasi parang walang kapahingaan ba? Pagkatapos ng isang pagsubok, may pagsubok na noon. Pagkatapos ng pagsubok, tuloy-tuloy ang pagsubok. Halos hindi matapos. Minsan parang gusto mo na, saan ko ilalagay yung sarili ko? Ang daming pagsubok dito. Amen. Ang daming tinitiis dito. Ang daming mong pagtyagaan, ang daming mong turuan, ang daming mong pakisamahan. Mahal na Panginoon, gusto ko na magpahinga. Pero hindi pa rin tayo pa masusunod sa kagustuhan natin. Ang Diyos na nasusunod. Amen. Pagdating na araw, doon natin pag-usapan sa langit. Sa langit na lang tayo mag-usap. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Basta't magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakainit tayo. Lahat ng bagay ay merong kapaintulutan ng Diyos para sa atin. Ever say, praise the Lord. Naintindihan natin, mga kapatid. So kung merong suffering, ano sabihin natin? Thank you, Lord. Ever say amen.
Pasalamatan natin ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo.